So good day mga boss. So yan, nandito ako ngayon sa beta shop ko, no. So papakita ko sa inyo yung mga kaganapan lang dito. Konting kaganapan lang dito, no? So ayan. Ito nga pala yung mga natitira nating mga beta, no. So mga pang materyales. Ayan, mga breeder size na, no. So, nandito rin nga pala yung mga breed ko na beta. Dito ko na sila nilagay, no, para madali sila pakainin. Ayan yung mga na-i-jarring ko na. So, nasa 50 tong naka-jar dito. Hindi pa to lahat. So, marami pang hindi na-jar. So, pero ito na yung mga nauna na jar natin, no. So, ayan na sila. Medyo gumaganda na yung sukat nila. Wala pa tong 2 months mga boss itong mga beta na to. Pero ginaring ko na sila, no, para mabilis lumaki. Sobrang init mga boss. So kaya ang daling makabuhay ng mga beta natin, no. So dito sa amin sobrang init na. Ayan, so halo-halong strain na to mga boss. Meron dito yung mga platinum white natin, maliliit pa. Pero karamihan dito super red tsaka platinum white. So may mga beta ko din dito na lumabas. So marami tayong pagpipilian pag pag gumanda na yung mga forma nila. Doon na tayo magse-select na magandang i-display sa beta, no, dito sa mga aquarium natin sa beta shop. So iba-iba yung mga strain natin na available dahil marami tayong binibreed, no. So nag-jarring na tayo. So meron pa rin naman tayong mga i-breed ulit na beta para tuloy-tuloy yung supply natin. Dito mga boss, meron pa tayo dito mga natitirang mga beta, no. So meron tayo ditong yellow fancy na HMPK. So yan, ang lalakas mag-flare. Marami pa tayong iba't ibang strain. Meron tayong mga AOC, mga Dambo. Ito pa mga boss, Dambo solid, oh. Maraming available mga boss. Ayan, kung gusto nyo ng materyales, meron dito. Masarap mag-breed ngayon ng beta pag mainit kasi ang panahon. Dito meron din tayo FCCP, pati classic Hellboy. Ayan, so ang ganda na ng sukat nila mga boss. Ang ganda ng FCCP na to. Ang ganda ng niya, na forma niya. Dito meron tayo dito Candy Koi, regular size na mga boss. FCCP meron din, red base. Dito naman tayo sa isang rack mga boss. So hindi ko naman pinapakita lahat, no. So ito mga konti lang to. So ito yung laman ng isa nating rack, mga crown tail na steel blue. Ayan, so steel blue na crown tail. Meron din tayo ditong mga candy and mga Dambo ear na male. So iba't ibang strain. So ito kung pangalawa nakuha na yan. So yan na lang available mga boss na mga Dambo. With pair yung mga yan. So meron tayong mga female yan. So ito yung mga female yan mga boss. Yung ilan dyan may mga male pa, no. So ito yung mga female na Dambo ear natin. Ito naman yung mga female ng mga Candy Koi natin mga boss. Ayan, mga eggy na rin yan. Ayan, so mga good size na sila. Pwede na i-breed, no. Dito meron din tayo dito mga yellow banana na iilan na lang, no. Ayan, so goods na yan, mga pang breed. So ngayon mga boss, meron nga pala ako ditong ginawang ito
lalagyan ko ng ano ng BBS. Dito ako magpapahatch, no, kasi yung pinapahatch ko na BBS kinukulang pa rin. So dapat tuloy-tuloy sa dami ng betta fry, dapat tuloy-tuloy yung pakain natin para mas mabilis silang lumaki, no. So ito, ginawan ko lang to ng butas yan. So dyan ko ilalagay yung hose ng aerator para hindi matatanggal, no. So sasabit ko lang yan dyan para dito na lang siya magpipisa. Ayan, nilagyan ko na rin nga pala ng asin, no. So kunin natin tong ano ng gapi natin, dahil kahit wala namang aerator yan, pansin ko buhay sila. So ito mga boss, ganyan na magiging forma niya. Yan. So may nabili kasi ako doon para gawing pang hatch ng BBS tong 1.5, kaso tinatamad ako gumawa, no. Ayan, so ganyan na lang siguro. Tapos gagamitan tayo turkey buster para kunin yung BBS. So lalagyan ko na nga pala muna ng mga BBS mga boss, para pag nilagyan natin ng tubig, tuloy-tuloy na, no. So maglalagay muna ako nito. So yan mga boss, lagyan muna natin ng BBS. Ayan, so tapos lagyan na natin siya ng tubig, no. Nandiyan naman na yung BBS. So ito na, lagyan na natin siya ng tubig. Subukan natin kung bibigay ba yung yung pinagpakuha natin, no. So mukhang ayos naman. Yan, lagyan natin yung sakto lang para hindi matatapon. So yan mga boss, okay na yan siguro. Medyo mahina lang yata yung aerator natin kasi parang hindi nagana. Ang hina ng buga, no. Siguro papalitan ko na lang ito mamaya pagtapos ko mag-video. Yan, pero okay na yung setup niya dyan mga boss. Pwede na yan. So ito yung mga fry natin ng gapi, oh. Buhay na sila. Ayan nga mga boss, so mukhang hindi na tayo kakapusin sa BBS niyan. Ito kasi yung unang setup ng ng pinapahatch ko na BBS. So ayan yung mga BBS na sa ilalim, meron din sa taas, no. Ayan, so papakain ko na lang to sa ibang mga betta fry, no. Ito mga boss, pinakain ko na yung mga betta fry ko dito sa sa mga grow out kanina. Pero ngayon, lalagyan natin sila, no. So ewan ko kung kita nyo dahil madilim, eh. So yan, no, meron pa tayong mga betta fry dito. Ito yung mga pa lang to, mga 5 araw pa lang yan. So dito sa kabila, meron tayo ditong mga magtatatlong linggo na yata tong mga betta fry dito. Mga na to, mga mag-isang buwan na. Ganyan. So dito iba-iba sila ng size. Meron dito yung na talaga, biglang jumbo talaga yung size niya. So ang liliksi na, no. Yung iba naman maliliit pa. Ganyan yung nangyayari dito sa grow out ko. So kaya ang ginagawa ko, maya ako pakain ng BBS, no. Ayokong nauubusan ng BBS yung grow out ko. Lalo ang dami nila doon. So yung iba hindi makakakain. So sa akin, ginagawa ko, okay ng sobra, wag lang kulang. Ganyan ang proseso ko rito. Kaya pansin ko, mas mabilis sila lumaki pag maraming pagkain sa grow out. So ang lalaki nila agad mga boss, no. Solid, oh. Ang dami niyan. Ubus na kayo mga yung mga bote ko, eh. So bibili na naman ako para sa jarring itong mga to. Ito yung mga yung mga strain natin. Karamihan dito candy. So may mga natira pang platinum white. Tsaka ito yung mga bago nating nilagay sa grow out, mga Dambo Ear. Isang pair ng Dambo kasi brinid ko. Yung nag-success nung nakaraan na brinid ko rin. So ito yung mga bago natin, oh. Yan, mga bago rin natin to. Ito mga AOC tsaka Candy Koi. Yung breeder natin ng Candy Koi nung nakaraan, sinalang natin, nag-success, no. Ayan, ang dami nating mga beta. Dito ko yan kasi sila ilalagay sa tab na to.
So pag okay na sila, pwede na sila sa grow out, lilipat ko na yan sila dyan para makakapag-breed na naman tayo sa mga breeder natin. Bala akong mag-breed kasi ng pure strain ng Hellboy, no? So yun lang mga boss, hanggang dito na lang. Hanggang susunod ulit. Yeah.